Hello, what's up guys? Welcome back to Goodberg Production. I'm here, your boyfriend Motif, giving you guys another video reaction video. And this time I'm going to talk about Abra Torche. Nakasubscribe naman ako kay Abra. I-like mo natin yan guys. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. I-like, i-share yung video natin kung bago lang kayo sa channel natin. At ganun pa man guys, maraming salamat sa mga dito para nakaantabay, nagtitiwala at walang sawa na nagre-request at nanonood sa atin at sumusuporta. Hindi ko na alam paano nangyayari yun, pero may nagre-request pa rin. So, ibig sabihin, gusto nyo marinig yung mga gusto kong sabihin. Ganun pa man guys, hindi ko inaatake mga paborito ninyong artist. Wala akong sama ng loob sa kanila. Kung mag-react man ako, nagre-react lang ako dahil depende yun sa gusto nilang sabihin. And at the same time, wala akong galit sa kanila. Reaction video to. Lahat ng makikita ko sa video, i-react ko. Pero ganun pa man, kung masabi man ako hindi maganda, kayo nang bahalang magpasensya. Lawakan nyo lang inawa nyo kasi ginagawa ko rin yung job ko. Nilalawakan yung pangunawa ko. Ganun pa man. Gusto ko malaman ninyo na may bago ko lumabas na kanta sa description. Nandun lang yung personal channel ko. Check nyo lang yun ang pangalan ng bago kong kanta, Mayon. At meron na ako nalabas sa susunod na kanta. Kasama natin si EJ Power. At susunod na kanta, kasama natin si Flick G. So, hopefully, magsunod-sunod na kasi yung mga track na ginawa ko kasama ng mga artist na yan, taon na. Saon na bago mailabas. Which is ganun talaga guys kasi pare-pareho mga busy. Ganun pa man guys, maraming salamat guys. Bago tayo magsabi, bigay ko lang yung pedigree ko. Music producer in California, I'm an audio engineer at the same time, a master hypnotherapist, I'm an NLP master practitioner, I'm applied psychologist. Gawin na to guys para makarami tayo. Abra Torche. Let's get to it. Sana tapusin niyo yung video. Let's get it. Hey, lakasan natin guys para ma-appreciate natin si Abra. Kasi last time napakinggan na natin si Shay, no? Medyo kinakabahan na ako kasi ang haba ng ginawa ni Shay. Tapos ngayon nakikita ko 3 minutes lang yung ginawa ni Abra. Eh! Balikan natin guys. So kinakabahan na ako paano. Let's go! Kape tayo guys, kape! Let's go. Torche. Torche. Tapos kasi Shay, kaya pala Torche. Torche. Okay. Maganda yung Aubrey. Maganda pagka sa to lang. Medyo may talino rin yung ginawa ni Abra, yung mga humor ni Abra, hindi mo agad magagets eh. Kasi unless maano mo talaga. Ay Shay, medyo mas smart din na. Aubrey, Abra. Pero yung ginawa ni Abra, Torche. Ba't kaya Torche? Malaki mata, pero may shade doon. So, Torche. Para kasing merong tinatawag na silent word, Torche. Parang Torche. Pag binagat niyo salitang Torche, parang may G sa dulo eh. Torche. Diba? Parang Torche. Rin natin. Gagot talaga si Abra. Minsan nahihiwagaan ako sa mga ataranta doon ng mga artist. Ay, nakatawa na tayo. Hindi tayo nag-i-start. Kinakabahan kasi ako mag-start guys eh. Pag start ko na, wala na. Wala, mag-start na tayo. Para wala na tayong usap na maganda. Tuloy natin. Tuloy na natin guys. Okay. Sige, freestyle. Freestyle natin. Produce tayo yung bawal. Yo, stilong marites, di ba sabi ko sa inyo, ingat sa iniidolo, wag tularan yung ghetto. Kami katikid at sabi ng mapagmatang swezo. Sige, patulan natin para may pakonsuelo. Kala mo di outdated yung atake ni Tokmol. Kunwari pang kalmado, halatado si Ulol. 6 na minuto niyang pagmamaktol. Sento all pero puro quantity lang tol. Walang quality control, champion sa 2x2 at isang buhay. Gayong pa man karera nila, hindi makulay kung pagka-deads na. Magbalik bandila umay, dapat libingan nila ng legacy na pinahukay. At ayun na nga, pinakawalan yung English. Para kunwari marunong any means business. Pero pag in-interview ng English, speechless. Nung nag-scrabble tayo dati, nagbuka ang ipis. Sabi niya sa amin ni Loon sa trepete Tagalog, Scrabble tas Tagalog. Ang kapalang akong sasabay sa talino puro ha-hat. Tuturotot lang yan, dala mo sa'kin puro pasabog, hambog. Pero hindi naman skill. Feeling Avenger si Ugok pero weak na yung shit. Feeling classy MC pero squammy ang fizz. Feeling Abra ka ng minus charisma upbeat. Kaya ayan, posibleng paghihina simpatya sa pasanting bakya. Para kahit pa paano ina siya. Kala mo malaking banta, yung pala malaking mata. Si Torche wala sa lugar, kusang nagpatiwakan. Ang galing ng ginawa ni Abra, no? So, umpisa pa lang ng 1 minute niya, magto 2 minutes pa lang siya, pero sinagot niya na yung kabuuan ng ginawa ni Shay. Tangina.
Hindi nagpasubalit si Abra. Sinagot niya na lahat. Hindi na siya nag-explain masyado. Sinagot niya na lahat sa umpisa. Umpisa pa lang. Hindi niya na siya nagkalat ng masyadong maraming explanation. Sinagot niya na lahat sa umpisa pa lang. Sige, freestyle. Ayan o. Freestyle natin tong... Freestyle natin to. Sabi niya, freestyle natin. Sige, freestyle. Ayan o. Sige, freestyle. Sige, freestyle natin to, sabi niya. Freestyle natin tong... Sino ba to? Shay. Sabi niya, sino ba to? Shay? Ano pa yan? Yo, Stilo Marites, di ba sabi ko Sabi niya, Stilo Marites, di ba sabi ko sa inyo? So, yung mga hack ginagawa ni Shay, parang mga haka-haka lang, walang katotohanan. Di ba sabi ko sa inyo? Tapos, ingat sa iniidolo, wag tularan yung gento. Kaya mag-ingat kayo sa mga iniidolo ninyo kasi parang sinasabi niya, yung iniidolo ni Shay, yung gento. Di ba? Kaya, dahil sa pagkakaidolo niya sa gento, parang gumawa siya ng mga marites dahil baklang-bakla siya doon sa mga taga SB19, kaya todo tanggol siya sa SB19 kasi may gusto siya, parang fanboy siya ng SB19. Kaya sinasabi niya rito, 'di ba sabi ko sa inyo, ingat sa iniidolo, wag tularan ng gento kasi from 'di ba sa gento, copycat ni K-Dot, sabi ng sa mapang matang, sabi ni K-Dot, copycat ni K-Dot, ni Kendrick Lamar, sabi ng mapang matang Suweso. Sige, patulan natin para may pangkonsuelo. Kala mo di outdated yung atake ni Tokmol. Yan, sinasabi niya parang late ka na yung mga estilo mo kasi hukay buhay, parang ganun. Kung wari pang kalmado, halatado si Ulol. Alam na minuto niyang nagpagmamakdol, send to all, pero puro quantity lang tol, walang quality control. Which is marami. So, parang, sinabi niya na parang kung magdidis ka, hindi na kailangan ng mahaba kahit maliit lang eh. Pwede mo naman sabihin lahat yung sinasabi niya. Kasi kaya mo hinabaan kasi ang dami mong paliwanag, which is may sense yung ginawa sinabi ni Abra kasi naman almost kalahati ng rounds ng buong set ni Shay, kalahati dun almost tungkol lang sa nanay niya, parang ganun. May sinabi siya konti tungkol sa iba't ibang sa mga bagay, pero yung pinaka-highlights yung sa nanay niya. Tuloy natin. Inyo ingat sa iniidolo, wag tularan yung ghetto. Kami katikay at sabi ng mapagmatang swezo. Sige, patulan natin para may pakonsuelo. Kala ko di outdated yung atake ni Tokmol. Kunwari pang kalmado, halatado si Ulol. 6 na minuto niyang pagmamaktol. Sentuon pero puro quantity lang tol. Walang quality control. Champion sa 2x2 at isang buhay. Gayong pa man karera nila, hindi makulay. Wow, sabi niya champion sa 2x2. So, question yun, champion sa 2x2 sa isa buhay, gayon pa man, karera nila, hindi mahukay. So, parang, kahit nag-champion kayo, hindi mahukayan, hindi mapagpatuloy yung charisma na iniwan ninyo. Hindi katulad yung mga nagdaang champion na hanggang ngayon meron pa ring intensity, meron pa ring, kumbaga inaabangan yung paglabas, pero yung mga talagang nagdaang champion talaga merong napala talaga. Kumbaga deads na, wala nang magbalik man tila umay, dapat libing na lang ng legacy pinahukay, parang ganun. At ayun na nga, pinakawalan yung English para kunwari marunong and he means business. Pero pag in-interview ng English, speechless yung saglit lang guys, yung alarm. Tila pinahukay dapat. At ayun na nga, pinakawalan yung English para kunwari marunong and he means business. Pero pag in-interview ng English, speechless. Nung nag-Scrabble tayo dati, nagmukha kang ipis. so naglaro sila ng Scrabble. Nagmukha daw siyang ipis kasi di daw siya makakonect dahil yung vocabulary niya sa English hindi ganun kasapat. Nila, hindi makulay kung pagka-deads na magbalik man tila umay, dapat libingan na lang ng legacy na pinahukay. At ayun na nga, pinakawalan yung English para kunwari marunong and he means business. Pero pag in-interview ng English, speechless. Nung nag-Scrabble tayo dati, nagbuka ang ipis. Sabi niya sa amin ni Loons, pwede Tagalog, Scrabble tas Tagalog. Ang kapalang apok sasabay sa talino, puro ha-hat. Tuturotot lang yan, dala mo sa akin, puro pasabog. Okay. Pero hindi naman skill. Feeling Avengers si Ugok, pero weak na yung shit. Feeling classy MC, pero squammy ang fees. Feeling Abra ka lang minus charisma. Upbeat, kaya ayan, posibleng paghihina. Simpatya sa pasantin, bakya para kahit pa paano ina siya. Kanan mo malaking banda, yung pala malaking mata. Si Tara Shay, wala sa lugar, kusang nagpatiwakan.
Nag-display pa na ang bulak na patay 4 na taon na oy, ang sakit naman aray. Desperado na sumikat para ako'y kapantay. Iisipin ng anak mo ang wag mo palatay. Wag mo i-deny. Wow! Ang galing ng ginawa ni ano dun, putang ina. Na baril si Shay dun tang-ina yun Babababas! Mula kay kay Abra, sabi niya rito, puta na, kinilabutan na ako doon, parang narinig ko si Putz, sabi niya rito, kaya ayan, pasimple nang hingi ng simpatsya sa fans ng team, bakya, kasi, di ba, mga parang nakabakya daw or something like that. Para kahit pa paano, na siya, kala mo, malaking banta, yun pala, malaki mata. Si Tershie, wala sa lugar. Wala ka daw sa lugar, sinabi niya. Parang tumitira ka, hindi ka naman, ikaw yung pero, may nabanggit naman daw talaga siya sa all-in Pero kung kinaklarify naman dito ni Abra na wala ka sa lugar, di ganun, kusang nagpatiwakal, tapos, nag-display pa ng bulaklak pampatay, 4 na taon na oy. Sabi niya, 4 na taon na oy. So, ibig sabihin, may something, 4 na taon na. Ang sakit naman, aray, desperado ng sumikat para ako'y kapantay. Wow. Iisipin ng anak mo, ang wak mo pala, tay. Naalala ko nung sinabi dito, nung sinabi to ni Abra, parang naalala ko yung sinabi na, tay, sikat ka pala. Tapos sabi, sikat ako, Tapos sabi, loko mo ko, tay, di ka naman tunggalo. Hindi ko alam kung ba't gano'n naalala ko kasi isipin na, bro, naalala ko yung idea nila. Dinaloko mo ko, tay, di ka naman tunggalo. Puta ka na, nausukan ako dun puta ka na ito ni Abra. Naalala ko lang yun, guys. Kasi tumatak, na-connect niya yung sinasabi niya, tapos merong parang connection sa old school kasi ganun yung pagkakasabi dati ni, may sinabing ganyan, tay, di kayo naman dunggan. Tuloy natin, nakakatawa yun. Kasi pagkakagawa ni Abra. Uy, kapantay, iisipin ng anak mo, ang wag mo palatay. Wag mo i-deny, simulat sa pool. Lalo na yan, hindi nang galit sa akin dahil sa ano nga ba man. Di pa rin makaget over sa past, para ko alam. Kasi nung flip stage pa lang, ako na yung nauna kay Ann. Dito, sinundot ko yung... Wow! Putay! Ano daw sabi niya? Putang niya kayo. Pinagkasya pa ni Abra yung puta. Tangina. Oh my gosh. Ay. Putang ina. Kailangan bumawi ni Shay dyan. Putang ina yan. Hindi pwede yan. Puntang ina. Nasira yung reputasyon ni Shay. Puntang ina. Ay, puta. Sira. Ay. Kung ididis mo yung nanay ni Abra, wala yun, guys Dead man tells no tales. Diba? Eto, si Ad, buhay pa. Ayun. Kasi no, flip dish days pa lang, ako na yung nauna kay Ad. Boom! Sa bobo tayo. Wow! Babababas! Shit. Tanga na, kailangan sumagot dyan ni Shay. Tanga na yan. Paalam, guys. Paano natin gagawin yan, guys? Wala, dyan na yan. Huwag mong i-deny simulat sa talonan na yan. Tindi ng galit sa akin. Dahil sa nga ba naman, di pa rin makaget over sa past. Paano ko alam? Kasi nung flip fish days pa lang ako na yung gago. Puta, yan. Ay, putshit. Ay, nako. Ay, bastos to si, Abra. Tangina. Paano kaya yan? Hindi pwede yan. Hindi pwedeng ginawa ni Abra. Masyado ng yan. Ayan. Nag-create siya ng issue. Putang ina sa pulsian. Putang ina yun. Ay. Patay! Away sa bahay! Puta na! Boom! Puta na sa pool!
Sa pool, bro. Sa pool si Shay. Utang ina yan. Yan, nakamarka na yan. Kasabihan mo si, ito, pag-combine ko lang. Naititis mo yung nanay ni Abra, ganito, patay na eh. Wala na tayo magagawa. You know? Rest in peace, God bless. Wala na magagawa. Dead man tells no tales. Wala ka na masasabi dun eh. Hindi na magre-rebat. Pero si Ann nandyan. Tapos naglabas ng ganyan. May nahanapan ng proof. Naku po, kahit mag-deny si Ann, putang ina yan. Ay, naku. Shit, wala na. Boss! Tangin na nabalal sa mukha si Shay. Hindi ako mga paniwala. Aw! Putang ina yan. Hindi ako makaget over dyan. Hala! Putang ina yan. Stupid. Tangina, away. Away to, putang ina. Sipin mo, uwi ka ng ganyan, tapos yung sinabihan, si Ann, sinabihan, tapos uwi ka, i-confirm, putang ina yan. Ba't ako napunta sa sitwasyon na to, guys? Tanga na yan. Sino ba mga nag-request na ito? Ay na. Si Limon Condes, 5379. Tanga na. Ito, paano kaya ito? Tanga na yan. Ano ba nagbe-break, nagpaano na ito? Dami kasi na nag-comment. Wala na, sa pinakanan na. Malayo na. Tangina ngayon. Nasa pool si Shay. Putang ina yan. Wow. Masyadong madumi ito ginawa ni Abra. Ay nako. Ano yan, balik tayo sa flip top pag ganito. Di maganda tong sinabi ni Abra. Away yan, tangina, baka mag-start pa ng gulo yan, putang ina yan. Ayun ako. Kasama mo yun sa buhay, di ba? Magulang man, wala. Tapos na responsibilidad nila kahit anong mo, tapos na. Abra is independent now. Pero yung mababastos mo yung kalahati ng buhay mo, medyo hindi yan. Tanga, di pa rin nakaget over yung pala yun, puta. Kaya pala galit na galit si Shay. Doon lang naungkat yun kung bakit kada galaw ni Abra, irritable si Shay. Doon lang naungkat. Tangina yan. Yun pala yun. Tangina. Nausukan si Shay doon Tangina. Yung pala yung issue na yun. No wonder, lagi akong nag-iisip. Ba't kaya parang may galit si Shay kay Abra? Wala namang ginagawa si Abra or something. Parang inis na inis siya kay Abra. Sa kasikatan. Parang may jealousy, may envy na nangyari. Tapos sinabi rito, wag mong i-deny simulat sa pool, talon na yan. Tindi ng galit sa akin yun, no? Tindi ng galit sa akin. Dahil sa ano nga ba naman, di pa rin makaget over sa pass. Paano ko alam? Kasi nung flipish day pa lang, ako rin nauna kay Ana. Boom! Sabog. At doon naungkat kung bakit irritable, galit na galit si Shay kay Abra dahil nagayuman ni Abra si Ann. Putang ina yan, gago to si Abra. Putang ina. Kung papipiliin ako ngayon, nakalimutan ko na yung ginawa ni Shay. Hindi ma-appreciate ng tao to. Kasi nade-define pa rin nila yung sa Pilipino kasi mataas yung respeto natin sa magulang So, pag tinitira yung magulang natin, parang malaking dagok yun. Pero hindi nila nare-realize, yung magulang mo pagtapos ng responsibility, kakalimutan mo na rin talaga Pero yung partner mo sa buhay, pag binastos, iba na yun, guys. Ibang-iba na yun. And I promise you. Diba? Pag minura yung tatay mo, yung nanay mo, o binantaan kayo. Pero iba pag binura yung partner mo talaga. Kasi yung partner mo, yung reflection mo bilang isang individual. Diba?
Yun guys eh. Yung pag-atake sa partner mo, talagang pag-atake sa'yo. Sobra yun. Kasi lahat ng choices mo nandoon, ang definition ng choices mo yung partner mo eh. 'Di ba? Mula sa status kung anong gusto mong partner, gusto mo sa kanya, ano yung value na gusto mo, ano yung standard mo. Ibig sabihin kung gaano kataas yung standard mo, yung tingin mo sa yung sarili, yun yung partner mo. 'Di ba? Yun. Yung definition ng lahat ng status at standard na gusto mo para sa sarili mo, para ma-feel mo na valuable ka at puno ka, ang nagde-define nun yung partner mo. Imaginein mo yun. Putang ina. Shit, 'di ba? Sakit, 'di ba? Yan, guys. Yung sumasalamin sa buong pagkatao mo. Yun. Tang-ina yan. Tang-ina. Gago to si Abra. Tang-ina yan. Sabi nila, wasak daw si Abra. Pero itong lines na to, yung lines na yan, masyadong malalim. Putang-ina yan. Masyadong masama. Masyadong salbahe. Saan nga natin? Wala tayo, wag mo itinay, simulat sa pool. Lalo na yan, hindi nang galit sa akin dahil sa ano nga ba man. Di pa rin makaget over sa past, para ko alam. Kasi nung flip stage pa lang ako na yung nauna kay Dito, sinandot ko yung puso gamit edits. Sinampal ko yung uso, walang condom. May dugong tumutulo, pero dahil tropa tayo, pinutok ko sa puso ko nagkataon. Putang ina. Tang-ina yan. Kung pinutok daw niya, si Ann kasi hindi naman talaga ganun din kasi kagandahan talaga eh. Dahil lang sa ang babae kasi nagiging attractive din talaga pag pag maganda yung pangangatawan nila or something. Pero minsan may mga babae din kasi na maganda pero hindi talaga ganun ka hindi na si sexualize kasi hindi ganun ka taas yung ano nila. Yung tawag dito yung sexual appeal nila, sex appeal nila yun. Kasi pero ngayon parang matunog na rin talaga si Ann eh. Na-appreciate na siya. Ako hindi naman ako nagandahan kay Ann. Pero syempre may kanya-kanya naman tayong taste eh. So kung maganda yun para kay Shay, okay yun para sa kanya. Pero isipin mo kung gandang-ganda si Shay doon tapos ginawang pinarausan lang daw ni Abra. Medyo masakit yun, 'di ba? Kaya nagagalit si Shay kasi parang yung tao na mahal ko ng buong puso. Ginanito mo lang. Parang para sa'yo, parang binasura mo lang, parang ginamit mo lang isang beses, tinapon mo. Parang gano'n, diba? Medyo may kasakitan yung sinasabi ni Abra dito. Kasi in-explain niya pa eh. Gago to si Abra eh. Putang in-explain niya pa. Real talk eh. Sinundo. Mga guys. Ay, nako, putang ina yun. Babababas! Mula kay Abra. Tang ina. Huwag niyo nang pagrapin to si Abra. Merong samahan ng loob si Abra. Masyadong pinepersonal siya, no? Tang ina yan. Guys, ayoko na magsalita kasi the more na nagsasalita ako, parang nagkakaroon ako ng kasalanan. Nagkakaroon ako ng kasalanan. The more na ine-explain ko pa kasi yung ganyan, guys. Putsang ini mo. Kasi pwede kang mag-explain ng kung ano-ano sa mga lola, lolo, nanay, tatay, mga kapatid. Pero mga ganyan kasama mo araw-araw. Kasiting mo pa. Hindi ano yan, guys. Hindi biro yan, guys. Hindi biro yung ginawa dito ni Abra. Nagkupal si Abra dito. Kupal si Abra. Ay, nako, away to. Puta, hindi ko alam. Guys, hindi ko alam paano nyo gagawin yan. Pero parang ayoko na mag-react. Ayoko na mag-react. Ay, nako. Ina yan. Ayoko na talaga. Mag-react dito. Guys, check nyo nga. Mag-subscribe nga muna kayo, guys. Natatakot ako mag-react na. Parang ayoko nang tapusin to. Mamaya marinig pa tayo kay Abra kung ano eh. Guys, tangin na yun. Ay, tama na to, man. Huwag na natin to ituloy, guys.
Hindi pwede yung ganito. Maana tayo, guys. Putang ina niya, no? Kasi nung Flippish Days, di ako makamove on dyan. Putang ina. Kasi nung Flippish Days pa lang, ako na yung nauna. Man. Putang ina. Kaya pa, guys, so guys, i-highlights nyo yan, no? Tindi ng galit sa akin. Tindi ng galit sa akin yan. Isipin nyo, ang nagsasalita si Bugoy na koy-koy. Tindi ng galit sa akin yung tao na yun, eh. Alam nyo, bakit? Nung Flippish, 2 joints lang. Puta ka na eh! Ay, gano'n yung Bugoy na koy magsalita. Wala sa akin yun, guys, eh. Puta ka na. Bars! Puta ka na yun. Ay, guys. Ang hirap magpatuloy eh. Ang hirap. Kayo, guys, magpatuloy niyan. Ang hirap. Gawin ninyo. Ang hirap niyan. Sa tingin ninyo, kailangan talaga. Bawat words, importante. Yan, lahat to. Lahat define, no? Real talk. Sinundot ko na yun. Puta ka na yan. Ayoko lang banggitin. Yung mga ginawa ni Shea, nababanggit ko pa. Kaya ko pang banggit-banggit. Pero yan, hindi ko mabanggit eh. Masyadong, yan guys. Na personal si Shea so much dito sa, yan. Hindi na, ang hirap na ituloy yan. Natatakot na ako i-press play. Kasi, putang ina, hindi ko alam. Kakasala ako dito. Ayan. Ay, ako. Ayan. Parang tinapos na kagad ni Abra. Tanga na, magsasalita ka pa. Parang sinabi ni Abra, magsasalita ka pa. Dahil mo sinasabi, ibibigay ko yung reason kung bakit talaga galit na galit. Ito yung reason, putang ina. Wasak. Wasak si Shea. Wala. Tanga na, nakalimutan ko na yung ginawa ni Shea. Tanga na yan. I'll be honest, malakas yung ginawa ni Shea, but etong lines na to, nagsira sa kanya. Sumira kay Shea, bagay na yan. Lahat bonus na lang. Yan, putang na yan. Nung lumabas yung bagay na yan, isipin niyo nung marinig yan ni Shea. Uuwi siya, nanginginig siya, pawis na pawis siya. Malamig na pawis. Itatanong niya pa yan sa asawa niya. May katotohanan na ba ito? Putang ina. Barel, boom! Nausukan tayo. Putang ina yan. Gago to si Abra. Huwag na pag-rapin yan si Abra muna. Nagpahinga ka na lang. Huwag ka na mag-rap. Abra, hindi. Tigilan mo na yung magaganyan-ganyan, no? Hindi na maganda yan, masyado. Tuloy natin. May masyado magre-react. Sayang. Abangan, di pa rin makaget over sa past. Para ko alam kasi nung flip stage pa lang ako na yung nauna kay Andrito. Sinundot ko yung puso gamit edits. Sinampal ko yung uso, walang kondom. Damn! Kung tumutulo, pero dahil tropa tayo, pinutok ko sa puso ko nagkato. Dahil tropa tayo, isipin mo yun, na-consider ka ba? Kasi alam niya, meron kang crush doon sa tanya. Puta na. Puta na. Gago to si Abra. Shit, man. Very generous. Ay, very generous si Abra. Guys, very generous si Abra. Tropa naman tayo. Sige, ang bahala. Ay, guys. Puta. Issue yan, puta. Issue yan. Hindi nyo pa yan madadigest. Especially sa mga teenager. Hindi yan pang teenager, guys. Hindi pang teenager yan. Yung mga teenager, mga Gen Z, hindi niya ma-appreciate kasi independent pa kayo eh. Ay, dependent pa kayo eh. Diba? Sa inyo, importante pa rin magulang ninyo. Mataas yung level, high of respect ninyo. Kasi, nandun pa rin kayo, nakadepende pa rin kayo sa magulang ninyo. Yeah. Para sa inyo, malakas. Pero etong bagay na ginawa ni Abra, masamang tao to si Abra. Patangay na. Tropa tayo, pinutok ko sa puso ko nagkataon pala. Baka may kuya pa si Trey. Nakaiingitan niya kasi mas cute pa sa kanya. Nung dinis ko si Darshay, kala mo kung talagay. Halatang ko si Trey, kung mari pang hindi. Kala mo talaga laid back, yun ni Rich and Zane. Feeling Kendrick pag ginagaya yung flow ni Lil Wayne. Una niya, kala ko si Alice Cruz begin the stage. Nagpapakaslim shady tong tamod ni MGK. Huwag ka na magpapagago, halatang damn! Sabi niya, nagpipiling slim ka itong tamod ni MGK. Ay, yan.
Yan. Sira siya. Natapilit pag narinig ko English mo, ang hirap mag-English gago. Siya nagpapakaslim shade itong tamo di MGK. Huwag ka na mag-English gago. Halatang pilit pag narinig ko English mo, ang hirap mainggit. Kung ito easy di nakakabwisit. Kesa English malay mo mas fluent kapag nag-incheck. Okay, rival, nakinabagsak ang P-pop, tweeters, pero gwapo kahit walang makeup. Ito second rate, trying hard, maging hip-hop. Kahit magsama kayo, subo boy sa aking mismatch. Wow, kahit magsama kayo ng Subu Boys. Ay, guys, isipin ninyo, pinagsasabay niya yung Shea at saka yung P-pop na yan. Ibig sabihin, hindi siya nag-focus kay Shea. Hindi katulad ni Shea, nag-focus talaga siya kay Abra. Kay Abra, wala lang. Pinagsabay niya pa yung dalawa. Wala siyang nararamdamang inggit, galit masyado kay Shea. Kasi kung talagang meron talaga, pupokus lang siya kay Shea, babagsakan niya talaga ng matindi. Pero hindi, dalawa, kahit magsama pa kayo. Parang ganun, kahit magsama pa kayo, okay lang. Parang ganun sinasabi niya. Ganun kayabang si Abra. Putang ina. Kasi pag may galit ka talaga sa isang tao, yun lang yung iniisip mo, yung tao na yun. Di ba? Yun lang eh. Siya lang yung buong laman ng letra mo. Buong track mo. Pero ang ginawa dito ni Abra, dalawa pa kayo. Magsama sa ganun siya kayabang. Diba? Yung padahasan lang, parahasan lang. Hindi, ba't ako mag-focus sa'yo? You're nobody. Pagsasamahin ko na kayong dalawa. Diba? Ganun yung ginagawa dito ni Abra. Para sa kanya, trip lang ito. Ano yan. Bumoy sa aking mismatch, baka multi, baka metaphor, baka nantang kung double meaning lang, alam na limit lang itong genre. Pinag-simple pare, minsan may quintuple pag Abra, pero pag Shea kahit di anime, pang batang entrada. Sasabihin ako'y nagkukuha kahit puro dubito. Kung vocal lang usapan, pioneer ng Fox Studio. Porque ito play trip nyo ni An, mga jeje mo na koniyo. Kaya kami dyan sa mais bro, kasi ang koni mo si Isnort ng chemical on in, kuya, imbis na hangin ang sisingutin. Solid yun, terorista, pero siya pa yung sabog sa bomba. Dilat na dilato, tina mo naman itsura. Alam mo may karapatang mang rate ng kanta, ilusyonado nagbigay pang score ng 8. Sita nga dahil sa album cover this, lakas mang hate. Di matama mataya ka sana ng ina o mag-ina, ina ka. Yan ba gusto mo manggaling sa atin? Ganyan na repat sa biro o sinong pikon sa atin. Kawawang heavyweight, sarap hindi bigadan. Walang gigs, walang racket. Sabi niya rito, bababagin atin. Ganyan na repat sa biro, ilusyonado nagbigay pang score ng 8. Sita sige, snort ng chemical, all in, kuya, imbis na hangin ang sisinghutin. Solid yun na, terorista, pero siya pa yung sabog sa bomba. Dilat na dilat, o tingnan mo naman itsura. Kasi tayo Shea, kala mo may karapatang mang-rate ng kanta, ilusyonado ako nagbibigay rin ako ng score eh. Binigyan ko ng 10 si Shea kasi sa tingin ko malinis yung pagkaagawa niya ng obra. Ilusyonado magbigay pang score ng 8 si Tanga dahil sa album cover this, lakas mga hit ni Mata. Mamatay ang kasana ng ina o mag-ina. Putsang ina yun, ng ina o mag-ina. dahil sa album cover this, lakas mang hate. Di matama mataya ka sana ng ina o mag-ina, ina ka. Yan ba gusto mo manggaling sa atin? Ganyan na repat sa biro o sinong pikon sa atin. Kawawang heavyweight, sarap hindi bigadan. Walang gigs, walang racket, puro Twitch, baba budget, baba standard, baba kalidad ng multi. Puro Twitch, baba budget. Tanga na ka makakuha sa Twitch. Diba? Ayaw ko guys. Nakakahiya din yan guys. I mean, maganda na mag-Twitch pero nakakahiya din pag sinasabi mo na nag-stream ka lang. Hindi ko alam ba't nagmamalaki pa. That's not a job for men. Trabaho kayo ng maayos talaga. Yung meron talagang silbi sa society. Hindi ako mapaproud sa mga nag-stream na ganyan. Walang ano yun sa society. Walang masyadong ambag. Walang naitutulong. Tulahin natin. Pag nawala lahat ng mga modernization sa mundo ngayon, yung mga sabi, kunwari, nagkaroon ng pagpili, anong gagawin? No? Sige, pumili tayo ng mga, mamamatay yung mga tao na walang silbi. Tinanong ka, anong trabaho mo? Kusinero, anong trabaho mo? Nurse, anong trabaho mo? Doktor, anong trabaho mo? Ano ka, engineer, anong trabaho mo dyan? Construction worker, anong trabaho mo? Streamer. Wala namang mo, papaling ka na. O, hindi kailangan, dagdag palamunin ka lang mo.
Diba? Guys, ako dami kong trabaho. Security, part-time akong security, tapos therapist pa ako. Pag nag-i-stress silang dati, hindi na magawa trabaho nila. Kukondisyon lang natin, trabaho na ulit. Tapos yung trabaho na kailangan nila, matatrabaho. Diba? Streamer, wala kang silbi, dagdag pala morning ka lang. Bang! Tuloy natin. Gago po na joke lang. Tuloy natin guys, tuloy natin. Basta standard babakalidad ng multis, di na imbitaan sa UP Cali Tunes yung Tokis. Pag sinerch nyo, UP Cali Tunes at Shei, siya yung Ekis, Abra versus Shei Part 2, babahan ng royalties. Oh, shit. Kawawang heavyweight, sarap hindi bigadan. Walang gigs, walang racket, puro Twitch, bababadget, babasta na babakalidad ng multis, di na iimbitaan sa UP Cali Tunes yung Tokis. Pag sinerch nyo, UP Cali Tunes at Shei, siya yung Ekis, Abra versus Shei Part 2, babahan ng royalties. Masyadong madumi yung ginawa ni Abra. Mutang na. Sa tingin ko, pagdating sa ganda ng quality, maganda yung pagkaka-record ni Shei. Masyado makapal yung vocals, malinis pakinggan, nasa beat, maganda yung tempo, paano niya pre-project yung boses niya doon sa microphone na maganda. Parang ang lumabas dito yung parang laban ni MGK at saka ni Eminem na ang ganda ng beat ni MGK. Tapos may mga nasabi rin siya mga ganda, tapos maganda yung kalidad ng pag ano niya. Yung dito kay Abra para lang siya nag-spoken word na parang yung may mga parts lang talaga siya na tumutugma sa tono na hindi naman kaya kasi spoken word Parang ganun Ginagawa naman niya na nagpaka-old school lang si Abra. But other than that, meron siyang linya dito na nag-define ng buong rounds niya talaga Hindi ko na kahit yung iba extra na lang bonus na lang yung iba. Talagang yung one part na yun talaga. Lumamo ng buong rounds ni Shei. But other than that, pagdating sa quality, siguro parang minadali lang to ni Abra din talaga. Parang sinabi niya nga, nagpe-freestyle tayo si Shei, parang ganun. So parang freestyle niya. Kasi pag nagre-record din kayo talaga, kailangan yung main vocals ninyo, i-copy nyo lang, tapos ipagpatungin nyo lang. Tapos, i-copy nyo ulit yung vocals ninyo. Tapos, convert nyo lang sa unique copy. Tapos, babaan nyo lang yung volume ng probably mga 5 decibels. Tapos, ipan nyo lang yung tono niya. Ay, hindi naman yung tono, pero yung volume niya. Ipan nyo lang sa right, tapos i-copy nyo ulit. Yung isa naman, ipan nyo sa left. Kung kaya nyo naman na babaan yung note nun, probably mga babaan nyo ng vocals, yung tones, parang semitones, mga ganyan, o high notes, para kahit paano may differences, Kasi kung din naiintindihan yung spectrum ng nota at volume, masyadong malawak So, tandaan niyo palagi may 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Hindi yan lahat ma-cover ninyo So, maganda kung lahat yan mabibigyan ninyo ng karampatang layer. Yun yung pag nag-gets niyo yung idea na sinasabi ko, magagets nyo rin talaga. Ganun pa man, bibigyan ko to ng 10, pero lyrical wise at yung madumi yung ginawa ni Shei, maganda yung kung paano niya hinanapan ng angle yung bagay na yun. Napakakulay. Marami. Pero sa real talk talaga ng sinabi na napapanahon at talagang medyo madumi talaga na pinakinggan ngayon, especially yung mga tao na kilala sila. I don't know Abras, ma'am. Hindi ko kilala. Diba? But dito parang pinagtripan lang sila ni Abra and at the same time meron siyang sinabi na talagang sa tingin ko masyadong privado na ewan ko guys. Sa akin, sa tingin ko nakuha ni Abra yung round na to. Yung first round na to. Kasi yung moment, yung verse na yun nag-define ng buong nakalimutan ko na yung ginawa ni Shei. Kasi masyadong hindi maganda talagang ginawa ni Abra. Makakasira siya ng relationship. Hindi lang siya makakasira ng relationship, puputaktihin sila ng question at puputaktihin sila ng mga kailangan magsalita ni Shei para marebat niya yan. So hangga't din niya marebat
mananatiling may katotohanan yung binabanggit ni Abra. Mananatiling may katotohanan yan. Kasi parang ang nangyari, nilalait ni Shay si Abra sa past niya, magulang niya or everything. At about yung ang lumalabas yung buong round ni Shay tungkol sa nanay niya, panglalait kay Abra at kinaiinisan niya si Abra dahil nilait yung mga, parang yun yung pagkakaintindihan kasi nabura na halos eh. Pero yung naalala ko lang dahil nainis siya kay Abra dahil parang minamata niya yung K-pop na parang gine-gatekeep niya. Pero yung ginawa dito ni Abra, straight to the point. Siniraan yung relationship ni Shay. Masyadong, tsaka nasagot ni Abra almost lahat din talaga. Pero yung point na yun, hindi ko maalis yun. Kailangan mo talagang sagutin yun eh. Kasi parang yung media puputaktihin ka talaga eh. Tapos yung dahil doon, parang kailangan i-resolbahin yan. Hanggat di mo nasasagot, sa tingin ko, nagbitaw si Abra ng very controversial na topic. Yun ang masasabi ko, guys. Ganun pa man, guys, bibigyan ko to ng 10. Siguro nakuha ni Abra yung rounds na to. Hindi kasi ito pang Gen Z. Makakaintindi nito, mga nasa katulad ko mga 30 plus na talagang talaga. Yung malalim yung may nakakaintindi kasi parang na-define dito kung bakit galit na galit. 'Di ba? Sinasabi ko, hindi ko alam kung bakit nagagalit si Shay, pero dito na-define ni Abra kung bakit talaga merong hinanakit hanggang ngayon. May inggit, may galit si Shay kay Abra. Kahit ano pang gawin ni Abra, meron something. Lagi siyang nakikita, gusto niya punahin dahil pala dun sa issue na yun. At ngayon na bulgar na bumagsak yung value ni Shay. Nautakan siya ni Abra. Pero ganun pa man, guys, sa tingin ko parehas may quality. Mas nagustuhan ko naman yung tono kung paano bigkasin ni Shay yung verse niya, yung kwento niya, yung mga licks niya doon, yung papaano niya, yung mga angles niya, maganda talaga. Pero dito hindi na wala nang keme-keme si Abra. Ito na yan. Wala nang mapabibigyan ng mga keme-keme. Ito na yun. Ito yung nangyari, kung bakit ka galit na galit sa akin. Iba din talaga yung real talk na yun, guys. Yeah. Diba? Tangina na yun. Di maganda yung ginawa ni Abra. Di maganda para sa akin. Dapat, ewan ko. Basta hindi maganda yung ginawa ni Abra. Ganun pa man, guys. Maraming salamat, guys. Kung nagustuhan niyo yun, comment nyo lang, i-react nyo lang kung anong gusto nyong sabihin. Guys, sa tingin ninyo? Sa akin, hindi magandang ginawa ni Abra eh. Medyo hindi lang siya, parang hindi siya sa akin. Medyo masyadong yan, guys. Kasi issue yan, 'di ba? Tapos, 'di ba? Mag-aaway sila, hindi ko alam na. Palagi nandiyan na yan, hindi mo na mabubura. Lagi yan tatatak sa isip ng mga tao, may question na doon. Ganun pa man, guys, kung nagustuhan niyo yan, guys, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share ang video natin. Bibigyan ko ito ng 10. Bibigyan ko ng 10 to. At the same time, galingan ninyo sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay nyo, sa pamilya, mga ibigin yung mga tao na paligid sa inyo. Sige sa lahat, magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng Google Pro. Ingat tayong lahat dyan. Ingat kayo lahat dyan. Galingan nyo sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin. Kita sa susunod na video. Plan motive nga pala ng Google Pro. Ingat kayo lahat. Peace.